Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media ang nangyari nga kay Rimulya na ito na tila tuluyan ng nakarma dahil ang nakakabit na lang sa kanya ay ang kanyang live support. Dito nga natin makikita mga kaibigan na karma is real nga. Matapos nga ang kabalusubasan na ginagawa sa loob mismo ng DOJ sa mga kabalbalan na ginagawa nila sa pera ng taong bayan at hindi makatarungan na batas ay tila kinarma na nga ng tuluyan itong si Rimulya na ito. Maraming netizen ang natutuwa sa kanya, marami naman netizen na naaawa. Dagdag nga ng maraming netizen na sa susunod kasi ay pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo dahil ang karma ay nandyan lamang. Kaya nasa huli ang pagsisisi. Ngayon nga ay matutuluyan na nga ba talagang mawawala si Rimulya sa bansang Pilipinas at tuluyan ng papanaw dahil nga sa kanyang kalusugan ngayon na wala na nga ba talagang pag-asa pang gumaling. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit marami kang ang pera, kung ang kalusugan mo at tuluyan ka ng nakarma ay hindi magagamot ng pera ang iyong sakit. Kaya naman maraming netizen ang nagsabi na yan ang napapala sa pagbanat kay DJ Bantag na halos patayin siya at halos patungan nyo ng bilyon na pera ang ulo ni DJ Bantag para lamang lumutang. Ngunit ngayon nga ay kayo ngayon ang kawawa dahil kayo ang nakarma. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang pagbigyan lahat ang order nyo. By January na kayo mag-order. First come, first serve. Asa naman yung aking cellphone number. Dito kayo mag-contact. Sa January na, huwag muna ngayon. So, good for the heart po ang dark chocolate. Okay. Ni-research ko yung tungkol kay Secretary Boying. Kung ano ba, bakit bigla na lang tayo na pasabog ni Marlica, 3 weeks nang nakaratay sa ospital. And then kahapon, yung aking puting ahas na may kakilalang doktor sa St. Luke's, nag-message din siya sa akin na sabi niya, "Sir, confirm, naka-life support si Secretary Boying sa hospital." So, ano ba yung life support? May nag-comment na mechanism daw yun. Nilagay dyan para mabuhay ka pa. Without that life support, basically wala na. So, ang tanong is, makaka-recover pa ba siya? Yun ang pag-usapan natin mamaya. Kailan, tinignan ko muna yung nangyari. Ito, nakita ko sa November 14, balita ng Inquirer. Si Secretary Boying, excuse me, supposed to be guest speaker siya sa 87th anniversary ng National Bureau of Investigation. So, punta siya sa isang hotel sa Manila. Kaya lang, hindi na siya nakapunta November 14 dahil nga may naramdamang hindi maganda, siguro hindi makahinga. So, ang naging proxy niya o representative sa NBI anniversary, si Undersecretary Jose Cadiz. Itong si Yosek na lang ang nagbasa sa kanyang message. Ito ang statement ni Yosek Cadiz. "I was on my way to the office when the good secretary called me and informed me that he has a minor medical emergency and he needs to go to the hospital. He asked me to deliver you his message." Ayan, so binasa na. Blah, 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 blah. That was in the morning.
November 14. Pagkahapon, ayun, nag-press conference si Secretary Boying na okay na ako. Buhay na ako. And then itong spokesman ng DOJ, si Attorney Clapanos, tinanong siya ng media na ano ba talaga? Ang sagot niya, all is good, no cause for worry, it's just about the weather. Weather lang daw. That was November 14. After November 14, tahimik na. Sinearch ko sa Google, latest statement, latest, wala na. Ano ngayon? December 22 na. Nalaman na lang natin kay Maharlika, through sa kanyang mga puting ahas, na 3 linggo nang nakaratay. So, kung November 14, nagpa-check up siya, and then, nagpakita pa sa media, ibig sabihin, mga after 1 week, may kakaiba na namang karamdaman at dinala na sa hospital at yun na. Tama yung kay Maharlika na 3 weeks nakaratay na. So, yung November 14 na emergency pagpunta sa hospital, okay pa, but lalong lumala at yun na. Life support. Yun ang feedback ng doktora na nagtatrabaho sa St. Luke's. Ang maganda dito para hindi tayo maghaka-haka ba? Bakit hindi na lang, di ba may spokesman man sila? Bakit hindi na lang humarap na, okay, ito po ang kalagayan ng ating secretary. Just tell the truth. Para ako, ulitin ko, personally, wala akong galit kay Secretary Boying. Tao siya. May pamilyang nagmamahal. Concern ako sana makarecover. Kailang may nagalit sa akin na nag-comment. Sabi niya, General, lahat ng sinasabi mo, agree ako. But I'm sorry, hindi ako agree. Yung sabi mo nga, dapat makarecover pa siya. Anyway, sana sa DOJ, sana magsalita kayo. We have the right to know. Bakit tahimik? Anyway, hindi natin mapilit kung ano. Kaya ganito, haka-haka na lang. So, ito na yung basic question. Makaka-recover pa ba siya? Binabasa ko itong mga comments sa latest vlog ko is may nagsasabi naman na condolence. Huwag naman. Buhay pa siya. Daming nagsasabing karma. Thank you Lord. Sabi dito, dumating na ang oras sa mga taong nang-aapi sa kapwa Pilipino. We stand and support kay DG Bantag. Basahin ko na lang itong mga comments. Thank you Lord. Unti-unti mo nang inaalis ang mga abusado sa gobyerno. Ayaw nilang malaman natin ang kalagayan ni Boying kasi marami silang atraso. God is in control of everything. Hindi ko nababanggitin yung mga nagko-comment ng mga account din nila. Hindi sila makakaligtas sa galit ng Diyos. Magpakabuti kayo, mga halal sa bayan, kasi ang ating Diyos ay mabuti. Dito muna ko. Yes. Mabuti po ang Diyos. Lahat tayo, in the eyes of God, we are filthy rags. Isaiah 64 verse 6 ba yun? Lahat tayo. Ako. Basahan. Wala akong may pagmamalaki sa Diyos. Kailang dahil mahal ako ng Diyos. Yan. Spirit of Christmas. Message of Christmas. Dahil mahal ako. Mahal niya si Secretary Boying Rimulya. Mahal niya lahat ng tao. Kahit gaano pa yan makakasala. Pinadala niya
ang kanyang the only begotten Son, Jesus Christ. Yun na nga yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Excuse me. That whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yun po, John 3:16, yun po ang summary ng Bible. It's all about God's love. It's all about God's mercy, forgiveness, compassion. So, ang mensahe ng Christmas is pagmamahal, pagpapatawad. Kaya ako, tinanggap ko na yung kapatawaran, yung ebanghelyo, yung gospel, good news ng Panginoong Hesus, tinanggap ko na yun. ABC. A, accept that you are a sinner. Makasalanan ako. Even up to now. B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. C, commit o surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Every day sa aking devotional time, hindi mawawala yung kanta na pinapakinggan ko, yung I surrender all. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ano ang mangyari sa ating buhay. Bigla-biglan. Importante yung isurrender ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Yung, alala ko yung nakapako sa krus ang Panginoon. May dalawang kriminal sa tabi niya. Yung isa, nagbugal-bugal sa Bisaya. O, hindi naniwala. Yung isa naman, sabi niya, Lord, remember me. Alalahanin mo ako when you come into your kingdom. Iyon, nagsisi. Kasi inamin niya makasalanan at naniwala siya kay Panginoong Hesus. He surrendered his life. So, Panginoon, just remember me. Hindi nga niya sinabi na dalhin mo ako sa langit o ano, iligtas. No. Just remember me. Yung nagkatabi tayo dito sa cross. Ano sabi ng Panginoon? Panginoon, today, you are with me in paradise. Yun po. Ang unang niligtas ng Panginoon, yung katabi niyang kriminal. So lahat po tayo kriminal sa harapan ng Diyos. Basta aminin lang natin makasalanan at humingi tayo ng tanggapin yung kapatawaran at isurrender ang buhay. Nako, yun po. So ako, I still pray that Secretary Boyeng will recover para may pagkakataon pa siya na isurrender ang buhay niya sa Panginoon. Ay, nasa kanya na yun. Kung, ano, kasi yung kaligtasan natin, personal decision yan. So, God bless Secretary Boyeng Rimulya at sa iyong pamilya. 2017, nakalista na yan. So, binabantayan na. Ina-announce pa nga eh. Kaya lang itong si Manang Aimee, nagmakaawa daw, lumuhod kay Tatay Digong na kung pwede matanggal yung pangalan ng kapatid niya para hindi maapektuhan ng kapatid niya. Ito naman si PRRD, mabait, magkaibigan man ang Marcos and Duterte family. O sige, pumayag si Tatay Digong, kailang pinagsabihan si Manang Aimee na, turuan mo yung kapatid mo. Iwan mo nga kung may problema. Harapin ang problema. Kasi by that time siguro depressed si BBM dahil sa natalo siya sa 2016 vice presidential election. Ayun. So, gumawa rin ako ng reaction vlog kagabi at ito, binabasa ko ang mga comments. Grabe itong comment na ito. Kerubin Castro. Sabi, kasalanan ito lahat ni Aimee. Dapat di na lang niya inendorso tumakbo ang kapatid niya para presidente. Ngayon, taong bayan ang nagdurusa. Tapos, sinang-ayunan, may mga comments. Hindi ko na mabasa yung nag-reply.
Dapat lahat ng DDS wag nang iboto si Amy as senator. Mag-re-elect na ba siya? Yes, mag-re-elect na ngayong 2025. Kaya pala nakangiwi si Presidente Ngiwi. That's true, sabi naman ng iba. Panay ang pagkampanya ni Amy sa kapatid niya. Tapos ngayon wala siyang magawa kahit magsalita. Di man siya magsalita. And then marami pang comments. So, ito, connecting the dots. Ang makikita nating conclusion ngayon, opinion ko lang ito itong pagdurusa, paghirap ng taong bayan, ngayon, na nakaupo itong presidenteng ito, ang sanhi, ang punot dulo, itong si Senator Amy Marcos. I'm sorry po, Senator Amy. Opinion ko lang ito. I don't have facts. Ito lang, perception lang. Kaya nga, ang channel ko is the General's Opinion. So, may tatlong malaking pagkakamali ni Senator Amy. Una, itong nangyaring narcolist. Dahil mahal niya ang kapatid niya, ayaw niyang, siguro, apelyido nila, ayaw niyang madungisan ng apelyido, Marcos. Nagmakaawa. Nga, Mr. President, pwede ba huwag niyong i-announce? Huwag. Kasi binubulgar ni Tatay Digong, di ba? Ina-announce niya. Ganyan ang presidente, matapang. Parang si late Mayor Lim, General Lim, Mayor Lim ng Manila. Alaga, kung sino yung mga pinagalam, ini-sprayhan niya ng pintal yung bahay. Drug user ako. Drug pusher. Ganon. So si Tatay Digong ganon katindi. Ito ang mga mga PNP generals, pinapangalanan, mga politiko, ganon din. Kung napangalanan sana ni Tatay Digong yung BBM na yan, pag hindi inatipa ni Manang Amy, kung hindi pinaalis ni Manang Amy, Senator Amy, ang pangalan ng BBM na yan sa narcolist, baka hindi siya magpresidente ngayon. Ano sa tingin mo? So, okay naman yung mahalin mo yung kapatid mo. Maganda yung kondisyon ni Tatay Digong. Sige. Let's give BBM a chance. Maganda. But, disiplinahin mo Turuan mo. Natupad ba ni Senator Amy yung kondisyon ni Tatay Digong? Sa tingin ko, hindi. Kasi, sayang. The greatest political comeback in Philippine history nangyari sa kanila after 36 years. Na inalipusta sila, pinasaringan, kung ano-ano. Ngayon, nakabalik sila. Ito na sana yung pagkakataon ni Bongbong Marcos Jr. para i-redeem ang pangalan. But what is happening now? Lalong napapatunayan na totoo pala, sabi ng mga dilawan pila, yung mga nag-aakusa, totoo pala na magnanakaw yan, totoo. Kaya tayong mga bumoto sa kanya, napapahiya ako. Kaya ito, binubulgar ko, sasalita ako against sa maling ginagawa ng administrasyong ito. Kaya pala pansinin nyo, yung SONA ni PBBM, 2 SONA na yan, may narinig na ba kayo na mga kataga niya kontra droga? Wala. Yung unang SONA niya, nag-react si Pastor Kibuloy. Bakit hindi niya binanggit yung drug campaign, drug war? Wala. Itong pangalawa na SONA niya, wala rin.
I don't know, baka hindi ko lang na. Basta walang tumatak sa isip ko na sinasabi niya yung kampanya sa droga. Hindi niya priority ang kampanya sa droga. Yun pala. Alam niyo na. Yung sabi ni Maharlika sa kanyang vlog na paano niya kukontrahin yung mga ay nako. So yon ang unang pagkakamali ni Senator Amy, yung doon pa lang sa simula kinonsentidor na niya yung kanyang kapatid. Gusto niyang tulungan. Okay naman sana yun. Kung talagang dinisipli, total siya ang manang. Stop ka dyan! At lumalabas, wala. Mahina ang influence ni Manang Amy sa kapatid niya. Ang mas malakas na influence kay BBM ay yung kanyang, alam niya na, yung palaging katabi. Yun ang nasusunod. So, pangalawang kasalanan ni Manang Amy. Yung pinatakbo pa niya na, di bang balita ngayon is si Manang Amy ang nagparis. Siya ang mediator. Kaya nabuo yung unity. Yun ang pangalawang alam naman niya na ganun ang kapatid niya. Bakit pa niya paanuhin ng presidente? So, sayang kung si Mayor Inday Sara ang tumakbong presidente ng last year, wala sa nating problema ngayon. Bakit nagkaganito? Ngayon, kinakawawa na nila si BP Sara, pati si Tatay Digong, kinakawawa. Pinapasok na ng sikreto ang ICC. Tapos, ayun, SMNI, pinapatigil dahil lang sa programa ni Tatay Digong na para sa masa, gikan sa masa, wala talaga. Okay, so, pangatlo, ito, yung hindi siya nagsasalita. Tahimik. Yung aligasyon ng dayaan ng smart magic. Napakalakas na material yung sworn statement ni Attorney Glenn Chung. Pwede na sanang magpatawag ng Senate investigation si Senator Amy bilang chairman ng electoral reforms. Kaya lang nagpatawag ba siya? Hindi. Nung tanongin ni Senator Pimentel sa budget hearing tungkol sa COMELEC budget, yung issue na yun, wala. Very evasive. Yung mga sagot ni Senator Amy, ayaw niyang mapag-usapan yun. Ibig sabihin, may itinatago. So, wala pala. So, dati bumibilib ako kay Senator Amy. Ngayon, Manang Amy, pakinggan mo si Maharlika, ang aming leader. Sabi niya, bigyan natin ng palugit si Maharlika. Until next year, January, pag open ulit daw ng Congress. Pag hindi pa magsalita si Senator Amy, talagang bakbakan na yung talagang batikusin na rin ni Maharlika si Senator Amy ay susunod na rin. So ngayon, wala pa. Warning lang kay Senator Amy. Magsalita kayo, Senator Amy. Kayo na lang ang pag-asa para malinis ang legacy ng inyong amahan. Huwag niyong dungisan ang pangalan ng Marcos Sr. at saka ni First Lady Imelda Marcos. Sana maayos ito. May pagkakataon pa po, Senator Manang Amy. Naghihintay kami sa iyo. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita Senador Amy Marcos. Tila meron nga ba siyang kasalanan kung bakit nagkaganito si Kuting ng Norte at ang taong bayan? Dahil kung makikita naman natin mga kaibigan na binabatikos naman ni Senador Amy Marcos ang mga kababalaghan na ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Smug sa bansang Pilipinas. Ngunit meron na kapagtataka at bagong information tungkol nga sa totoong plano
plano ni Senador Amy Marcos. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.